Alam nyo ba mga ka-amazing? Araw-araw, milyon-milyong Pilipino ang umaasa sa mga bus upang makarating sa trabaho, paaralan at iba't ibang destinasyon sa buong bansa. Mula sa may ikling biyahe sa mga karatig probinsya hanggang sa napakahabang biyahe na tumatawid ng mga rehiyon. Malaking bahagi ng transportasyon sa Pilipinas ang industriya ng bus. Ngunit naisip nyo na ba kung alin ang pinakamalaking bus company sa Pilipinas? Sino kaya ang may pinakamaraming bus? Alin ang may pinakamalawak na ruta? At alin ang tunay na hari ng lansangan pagdating sa lawak ng operasyon? Sa video na ito, alamin natin ang pinakamalalaking bus company sa Pilipinas. Kaya kung handa ka na ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10, Baliwag Transit. Isa sa mga pinakamatatag at pinakamatandang bus company sa Central Luzon ang Baliwag Transit. Nagsimula ang kasaysayan nito noong dekada 1950s sa lalawigan ng Bulacan. Ang kumpanya ay pinalago ni Doña Maria Victoria Santiago Viuda de Tenco, na mas kilala sa tawag na Nanay Turing. Sa panahong kakaunti pa lamang ang maaasahang pampublikong transportasyon sa mga probinsya. Nakita niya ang pangangailangan ng mga mamamayan para sa ligtas at regular na biyahe patungo sa Maynila. Mula sa ilang bus units lamang, unti-unti niyang pinalawak ang operasyon hanggang maging isa sa mga pinakakilalang pangalan sa industriya ng transportasyon. Habang lumalaki ang populasyon at ekonomiya ng Central Luzon, mabilis ding lumawak ang operasyon ng Baliwag Transit. Nakakuha ito ng iba't ibang ruta patungo sa Bulacan, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac at Metro Manila. Dahil sa mahusay na pamamahala ng pamilya Tenco, naging simbolo ng maaasahang serbisyo ang kumpanya. Maraming Pilipino ang lumaki na nakikita ang mga kulay berdeng bus ng Baliwag Transit na bumabiyahe sa North Luzon Expressway at iba pang pangunahing kalsada sa Luzon. Bukod sa pagpaparami ng mga ruta, nagsimula ring mag-invest ang kumpanya sa mga modernong sasakyan. Nagdagdag sila ng mga air-conditioned buses, mas komportableng upuan at mas maayos na terminal facilities. Kalaunan ay isinama rin sa kanilang grupo ang Golden Bee Transport na lalo pang nagpalawak sa kanilang operasyon. Dahil dito, umabot sa tinatayang mahigit 600 bus units ang samang fleet ng kanilang transport group. Dahilan upang makabilang sila sa pinakamalalaking bus operator sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, patuloy na nagsisilbi ang Baliwag Transit sa libu-libong pasahero araw-araw. Mula sa simpleng negosyo sa Bulacan, naging isa itong malaking transport network na nag-uugnay sa iba't ibang lalawigan ng Luzon. Ang kanilang mahigit kalahating siglong operasyon ay patunay ng tibay, dedikasyon at kakayahang makasabay sa pagbabago ng panahon. Dahil dito, karapat-dapat silang mapasama sa listahan ng pinakamalalaking bus company sa Pilipinas. Number 9, Philtranco. Kung pag-uusapan ang kasaysayan ng transportasyon sa Pilipinas, ka-amazing, hindi maaring hindi mabanggit ang Philtranco. Itinatag ito noong 1914. At itinuturing na isa sa pinakamatandang bus companies, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong Asya. Nagsimula ito bilang bahagi ng transportation system noong panahon ng Amerikano. Sa loob ng mahigit isang siglo, naging saksi ito sa napakaraming pagbabago sa bansa, mula sa panahon ng Commonwealth hanggang sa makabagong panahon. Noong mga unang dekada ng operasyon nito, naging tanyag ang Philtranco dahil sa kakayahan nitong maghatid ng mga pasahero sa napakalalayong destinasyon. Isa ito sa mga unang bus companies na nagkaroon ng mga rutang nagdurugtong sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa panahong hindi pa gaanong laganap ang mga eroplano at modernong transportasyon, ang Philtranco ang nagsilbing tulay ng maraming Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kasagsagan ng operasyon nito,
Daan-daang bus units ang bumabiyahe araw-araw mula Metro Manila patungong Bicol, Samar, Leyte, Davao at iba pang rehiyon. Kilala rin sila sa kanilang mga deluxe at air-conditioned buses na naging paborito ng mga pasaherong bumabiyahe ng malayuan. Bagamat nakaranas ang kumpanya ng iba't ibang pagsubok sa nakalipas na mga taon, nananatili pa rin itong isa sa mga pinakarespetadong pangalan sa industriya. Tinatayang may humigit kumulang 250 bus units ang Philtranco sa iba't ibang yugto ng operasyon nito. Higit pa sa bilang ng kanilang fleet ay ang tunay na pamana ng kumpanya, ang mahigit 100 taong paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Hanggang ngayon, marami pa ring Pilipino ang nakakaalala sa Philtranco bilang isa sa mga pangunahing simbolo ng long-distance bus travel sa Pilipinas. Number 8, Genesis Transport Service Incorporated. Isa sa mga modernong higante ng industriya ng bus sa Pilipinas, ang Genesis Transport Service Incorporated. Itinatag noong 1990 ng pamilya Florendo at mabilis na lumago bilang isa sa pinakamahalagang transport companies sa Northern Luzon. Mula sa simpleng operasyon sa gitnang Luzon, unti-unti nilang pinalawak ang kanilang serbisyo hanggang marating ang ilan sa mga pinakasikat na destinasyon sa bansa. Naging tanyag ang Genesis dahil sa kanilang mga rutang patungong Baler, Baguio, Tarlac at iba pang bahagi ng Hilagang Luzon. Habang lumalawak ang turismo sa mga lugar na ito, lalo ring dumami ang pasaherong umaasa sa kanilang serbisyo. Dahil dito, patuloy silang nagdadagdag ng mga bagong bus units upang matugunan ang lumalaking demand ng publiko. Isa sa mga pinakamalaking dahilan ng kanilang kasikatan ay ang premium service na Joybus. Ang Joybus ay itinuturing na isa sa mga pinakakomportableng bus services sa Pilipinas. Nag-aalok ito ng mas maluwag na upuan, onboard restroom sa ilang units, libreng merienda at mas maayos na karanasan sa paglalakbay. Dahil dito, naging popular ito sa mga profesional, turista at maging sa mga pamilyang naghahanap ng mas premium na biyahe. Sa kasalukuyan, tinatayang may higit 300 bus units ang Genesis Transport, kabilang ang kanilang iba't ibang premium at regular services. Patuloy silang nagiging isa sa mga leader ng modernisasyon sa industriya ng bus. Mula sa simpleng regional operator, naging isa silang malaking transport company na nagbibigay serbisyo sa daan-daang libong pasahero bawat taon at patuloy na nagpapataas ng pamantayan sa pampublikong transportasyon sa Pilipinas. Number 7, DLTB Company. Isa sa mga pinakamatatag at pinakakilalang bus company sa Southern Luzon, ang DLTB. Ang pangalan nitong DLTB ay nangangahulugang Del Monte Land Transport Bus Company na nagsimula pa noong taong 1958. Itinatag ito ng negosyanteng si Leonardo B. De Leon na may layuning magbigay ng maaasahang transportasyon para sa mga lalawigan sa timog ng Luzon. Sa panahong yon, kawaw-amazing, kakaunti pa lamang ang mga bus companies na may malawak na operasyon sa rehiyon, kaya mabilis na nakilala ang DLTB sa kanilang maayos na serbisyo at disiplina sa operasyon. Sa paglipas ng mga dekada, naging isa ang DLTB sa pinakamahalagang transport provider ng Southern Luzon. Lumawak ang kanilang mga ruta mula Metro Manila patungong Batangas, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at iba pang bahagi ng Bicol Region. Dahil sa lawak ng kanilang sakop, milyon-milyong pasahero na ang kanilang naihatid sa kanilang mga destinasyon. Para sa maraming Pilipino, ang DLTB ang naging bahagi ng kanilang pag-uwi tuwing pista,
Pasko, bakasyon at mga espesyal pang okasyon. Kilala rin ang kumpanya sa kanilang malaking terminal sa Pasay City na nagsisilbing pangunahing sentro ng kanilang operasyon. Mula rito, umaalis araw-araw ang daan-daang biyahe patungo sa iba't ibang bahagi ng Timog Luzon. Sa paglipas ng panahon, nagdagdag din sila ng mga modernong air-conditioned buses at mga bagong sasakyan upang mapanatili ang kalidad ng kanilang serbisyo at masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Sa kasalukuyan mga ka-Wowmazing, tinatayang may humigit kumulang 350 bus units ang DLTB Company. Bagamat mas maliit kumpara sa ilang higanteng kumpanya sa listahang ito, napakalaki naman ng impluwensya nito sa Southern Luzon sa loob ng mahigit 6 na dekada na natili ito na isa sa mga pinakarespetadong pangalan sa industriya ng pampublikong transportasyon sa Pilipinas. Number 6. Partas. Kapag usapang biyahe patungong Ilocos Region, isa sa mga unang pumapasok sa isip ng maraming Pilipino ang Partas. Itinatag ang kumpanya noong 1940 ng Pamilya Singson, isa sa mga pinakakilalang pamilya sa Ilocos Sur. Mula sa iilang sasakyan na bumabiyahe sa mga lokal na ruta, mabilis itong lumago at naging isa sa pinakamalaking transport company sa Hilagang Luzon. Malaki ang naging papel ng Partas sa pagpapalawak ng koneksyon sa pagitan ng Metro Manila at ng mga lalawigan ng La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Noong panahong hindi pa gaanong maunlad ang mga expressway at modernong infrastruktura, nagsilbing mahalagang tulay ang kumpanya upang mapadali ang paggalaw ng mga tao at produkto sa rehiyon. Dahil dito, naging mahalagang bahagi sila ng ekonomiya at turismo ng Hilagang Luzon. Sa paglipas ng mga taon ka-Wowmazing, patuloy na nagdagdag ang kumpanya ng mga bagong bus units at modernong kagamitan. Kabilang sa kanilang fleet ang mga deluxe at air-conditioned buses na dinisenyo upang gawing mas komportable ang mahabang biyahe papunta sa Ilocos. Marami rin silang mga terminal at booking centers sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at Northern Luzon upang mas mapadali ang serbisyo sa publiko. Sa tinatayang humigit kumulang 300 bus units, nananatiling isa ang Partas sa pinakamalaking bus operator sa Hilagang Luzon. Ang kanilang mahigit 7 dekadang operasyon ay patunay ng kanilang katatagan sa industriya. Hanggang ngayon, patuloy silang pinipili ng mga biyahero na naghahanap ng maaasahang transportasyon patungo sa mga makasaysayan at magagandang destinasyon ng Ilocos Region. Number 5. 5-Star Bus Company. Isa sa pinakamalalaking pangalan sa industriya ng bus sa Northern Luzon, ang 5-Star Bus Company. Itinatag ito noong 1980 ng Pamilya Fuentebella na may layuning magbigay ng mas mabilis at mas maaasahang serbisyo sa mga biyahero mula Metro Manila patungo sa mga lalawigan sa Hilaga. Sa loob lamang ng ilang taon, mabilis na lumawak ang kanilang operasyon dahil sa lumalaking bilang ng mga pasahero at sa kanilang mahusay na pamamalakad. Unti-unting pinalawak ng 5-Star ang kanilang mga ruta hanggang masakop ang Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Isabela, Nueva Vizcaya at Cagayan Valley. Dahil sa lawak ng kanilang network, naging isa sila sa pinakamahalagang transport provider sa Hilagang Luzon. Araw-araw, libu-libong pasahero ang umaasa sa kanilang serbisyo upang makarating sa trabaho, paaralan, negosyo at iba't ibang destinasyon sa rehiyon. Isa sa mga dahilan kung bakit mabilis silang lumago ay ang kanilang agresibong pagpapalawak ng fleet. Patuloy silang bumibili ng mga bagong bus units upang matugunan ang lumalaking demand. Kabilang sa kanilang mga sasakyan ang mga modernong air-conditioned buses, deluxe coaches, at iba pang premium units na nagbibigay ng mas komportableng biyahe sa mga pasahero.
Kilala rin sila sa kanilang maayos na maintenance program na tumutulong upang mapanatiling ligtas at maaasahan ang kanilang mga sasakyan. Sa kasalukuyan, ka-Wowmazing, tinatayang may mahigit 500 bus units ang 5-star bus company. Ang laki ng kanilang fleet at lawak ng kanilang operasyon ang dahilan kung bakit kabilang sila sa pinakamalalaking bus company sa Pilipinas. Mula sa isang lumalagang regional operator, naging isa sila sa mga haligi ng transportasyon sa Northern Luzon at patuloy na nagsisilbi sa milyon-milyong Pilipino bawat taon. Number 4. Bicol Isarog Transport System. Isa sa pinakamoderno at pinakamabilis lumaking bus company sa Pilipinas ang Bicol Isarog Transport System o mas kilala bilang Bicol Isarog. Itinatag ito noong 1980 at nagsimula bilang isang regional bus operator na nagsiserbisyo sa mga lalawigan ng Bicol Region. Sa paglipas ng mga taon, lumawak ang kanilang operasyon hanggang sa maging isa sa pinakamalalaking transport group sa Pilipinas. Ang kumpanya ay pinamamahalaan ng Pamilya Contador, na kilala sa kanilang agresibong modernisasyon at pagpapalawak ng negosyo. Noong mga unang taon nito, pangunahing layunin ng kumpanya na pagdugtungin ang Metro Manila at ang iba't ibang lalawigan ng Bicol. Habang dumarami ang mga pasahero, nagsimula silang magdagdag ng mga bagong ruta at bumili ng mas maraming bus units. Kalaunan, isinama rin sa kanilang grupo ang iba't ibang affiliate companies katulad ng Peña Francia Tours, Isarog Line, Raymond Transportation at iba pang transport brands na nagpalawak pa sa kanilang impluwensya sa rehiyon. Isa sa mga dahilan kung bakit naging tanyag ang Bicol Isarog ay ang kanilang pagsisikap na gawing moderno ang karanasan ng mga pasahero. Kabilang sa mga unang bus company sa Pilipinas na nagpakilala ng online booking systems, GPS monitoring, reclining seats, entertainment systems, at iba pang modernong amenities. Dahil dito mga ka-Wowmazing, naging popular sila hindi lamang sa mga regular na biyahero, kundi maging sa mga turista na bumibisita sa Bicol Region. Sa kasalukuyan, tinatayang umaabot sa humigit kumulang 600 bus units ang pinagsamang fleet ng Bicol Isarog at ng mga kaakibat nitong kumpanya. Ang lawak ng kanilang operasyon at modernong fleet ang dahilan kung bakit kabilang sila sa pinakamalalaking bus group sa Pilipinas. Mula sa pagiging regional operator, naging isa silang pambansang pangalan sa industriya ng pampublikong transportasyon. Number 3, Jackliner Group. Isa sa pinakamalalaking transport group sa Pilipinas, ang Jackliner Group. Itinatag noong 1987 ni Jose Jack Corcoro Jr. at Lourdes Corcoro, kung saan hinango ang pangalang Jack mula sa inisyal ng kanilang anak na si Jose Antonio Corcoro. Mula sa simpleng operasyon na may ilang bus lamang na bumabiyahe sa Southern Luzon, mabilis na lumawak ang kanilang kumpanya at naging isa sa pinakamalalaking pangalan sa industriya. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang Jackliner ang kanilang pinalago. Unti-unti nilang binuo ang isang malaking grupo ng mga bus companies, kabilang ang Jumliner, Lucena Lines, Dagupan Bus at Pangasinan Solid North Transit. Dahil sa pagsasanib ng mga kumpanyang ito, lumawak ang kanilang operasyon mula Southern Luzon hanggang Northern Luzon. Ang kanilang mga ruta ay sumasaklaw sa Laguna, Quezon, Batangas, Pangasinan, La Union at marami pang iba. Kilala rin ang grupo sa kanilang modernisasyon at mahusay na pamamahala. Patuloy silang bumibili ng mga bagong bus units at nagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kaligtasan ng mga pasahero. Marami sa kanilang mga bus ang may modernong air conditioning systems, CCTV cameras, GPS tracking, at iba pang teknolohiyang tumutulong upang maging mas ligtas at komportable ang biyahe.
Sa kasalukuyan, tinatayang may mahigit 800 bus units ang buong Jackliner Group dahil sa lawak ng kanilang operasyon at dami ng kanilang subsidiary companies. Isa sila sa pinakamalaking transport organization sa Pilipinas. Ang kanilang paglago mula sa isang maliit na operator tungo sa isang transport empire ay isa sa pinakamagandang halimbawa ng tagumpay sa industriya ng bus sa Pilipinas. Number 2, Victory Liner. Kapag pinag-uusapan ang pinakamalalaking bus company sa Pilipinas, isa sa mga unang pangalan na pumapasok sa isip ng marami ay ang Victory Liner. Itinatag ito noong 1945 matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ng magkapatid na sina Jose Hernandez at Martin Hernandez. Sa simula, iilan lamang ang kanilang mga bus na bumabiyahe sa Central Luzon. Ngunit dahil sa lumalaking pangangailangan ng transportasyon matapos ang digmaan, mabilis na lumawak ang kanilang operasyon. Sa loob ng mahigit 7 dekada, naging isa ang Victory Liner sa pinakamahalagang transport provider sa Hilagang Luzon. Ang kanilang mga ruta ay sumasaklaw sa Baguio City, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Cagayan Valley at marami pang iba. Dahil sa lawak ng kanilang network, milyon-milyong pasahero ang kanilang napaglilingkuran bawat taon. Para sa maraming Pilipino, ang Victory Liner ang pangunahing paraan upang makarating sa mga pangunahing lungsod at lalawigan sa hilagang bahagi ng bansa. Bukod sa laki ng kanilang operasyon, kilala rin sila sa patuloy na modernisasyon ng kanilang fleet. Kabilang sila sa mga unang bus companies na nagpakilala ng mga premium buses, luxury coaches at first-class services sa Pilipinas. Ang ilan sa kanilang mga modernong unit ay may reclining seats, onboard comfort rooms, Wi-Fi, at entertainment systems na nagbibigay ng mas maginhawang karanasan sa mga pasahero. Sa kasalukuyan, tinatayang may mahigit 1,000 bus units ang Victory Liner. Dahil sa laki ng kanilang fleet, kaw-amazing, lawak ng kanilang ruta at matagal na kasaysayan ng serbisyo. Sila ang ikalawang pinakamalaking bus company sa Pilipinas. Ang kanilang pangalan ay naging simbolo ng maaasahang transportasyon para sa mga biyahero sa buong Northern Luzon at patuloy silang nananatiling isa sa mga haligi ng industriya ng bus sa Pilipinas. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan, kaw-amazing! Number 1, Yanson Group of Bus Companies, o mas kilala sa pangalang Ceres Liner. Kung may isang pangalan na maituturing na tunay na hari ng industriya ng bus sa Pilipinas, walang iba kundi ang Yanson Group of Bus Companies. Ang napakalaking transport empire na ito ay nagsimula sa simpleng pangarap ng mag-asawang sina Olivia Villaflores Yanson at Ricardo Yanson Sr. sa lalawigan ng Negros Occidental. Noong 1968, itinatag nila ang Ceres Liner sa pamamagitan ng pagbili ng ilang lumang bus units upang magsilbi sa mga pasahero sa Western Visayas. Ang pangalang Ceres ay hinango mula sa pangalan ng panganay nilang anak na si Ceres Yanson. Sa panahong yon, wala silang ideya na ang maliit na negosyong kanilang sinimulan ay magiging pinakamalaking bus transportation group sa buong bansa. Sa mga unang taon ng operasyon, pangunahing nagseserbisyo lamang ang Ceres Liner sa Negros Occidental at mga karatig lalawigan. Ngunit dahil sa mahusay na pamamahala at lumalaking pangangailangan ng transportasyon sa Visayas, mabilis na dumami ang kanilang mga ruta at bus units. Habang lumalawak ang negosyo, nagsimula rin silang bumili at magsanib ng iba pang transport company sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kalaunan, nabuo ang napakalawak na Yanson Group na kinabibilangan ng Ceres Liner, Vallecar Transit, Rural Transit Mindanao, Bachelor Express, Mindanao Star, Southern Star, Yellow Bus Line at marami pang iba. Unti-unti nilang nabuo ang pinakamalaking network ng pampasaherong bus sa Pilipinas.
Isa sa pinakamalalaking dahilan ng kanilang tagumpay ay ang agresibong pagpapalawak ng fleet at ruta. Habang maraming bus companies ang nakatuon lamang sa isang rehiyon, ang Yanson Group ay nagkaroon ng operasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Visayas pa lamang, halos sila na ang dominanteng bus operator sa maraming lalawigan. Sa Mindanao naman, kontrolado nila ang ilan sa pinakamahalagang ruta sa rehiyon sa pamamagitan ng Rural Transit at Bachelor Express. Dahil dito, milyon-milyong Pilipino ang umaasa sa kanilang serbisyo araw-araw para sa trabaho, negosyo, edukasyon at turismo. Bukod sa lawak ng operasyon nila, ka-amazing, kilala rin ang Yanson Group sa laki ng kanilang fleet. Ayon sa iba't ibang ulat at record ng pamahalaan, tinatayang umaabot sa mahigit 4,000 bus units ang kanilang pinagsama-samang fleet. At may mga panahong lumampas pa ito sa bilang na yon. Ibig sabihin, halos saan ka man magpunta sa Visayas at malaking bahagi ng Mindanao, malaki ang posibilidad na makakita ka ng bus na kabilang sa Yanson Group. Ang bilang na ito ay mas malaki pa kaysa sa fleet ng karamihan sa mga bus company sa Pilipinas kapag pinagsama-sama. Sa paglipas ng mga dekada, naging mahalagang bahagi ng ekonomiya ng bansa ang kanilang operasyon. Hindi lamang sila nagdadala ng mga pasahero, tumutulong din sila sa pag-unlad ng turismo, kalakalan at kabuhayan sa mga lalawigan. Libo-libong driver, konduktor, mekaniko at empleyado ang nabigyan nila ng trabaho. Sa maraming komunidad, ang pagdating ng mga bus ng Ceres ay naging simbolo ng koneksyon sa mas malalaking lungsod at oportunidad. Sa kasalukuyan, nananatiling pinakamalaking bus transportation group sa Pilipinas ang Yanson Group of Bus Companies. Mula sa ilang lumang bus sa Negros Occidental, nakabuo sila ng isang transport empire na nagsisilbi sa milyon-milyong Pilipino bawat taon. Dahil sa kanilang napakalawak na fleet, lawak ng operasyon, at hindi matatawarang impluwensya sa industriya ng transportasyon, walang duda na sila ang karapat-dapat na tanghaling pinakamalaking bus company group sa Pilipinas. At kung may isang kumpanya na tunay na nagpapatunay na ang isang simpleng pangarap ay maaaring lumago at maging pambansang institusyon, yon ay walang iba kundi ang Yanson Group at ang kanilang pinakatanyag na tatak, ang Ceres Liner. Mga ka-amazing, sa listahang ito, alin na ang nasakyan ninyo? Nagulat ba kayo na mahigit 4,000 bus units pala ang hawak ng Yanson Group? O baka naman akala nyo ay Victory Liner ang nasa number 1 spot? I-comment nyo na sa ibaba kung alin sa mga kumpanyang ito ang paborito nyong sakyan at kung anong ruta ang madalas ninyong tahakin. At kung may gusto pa kayong malaman tungkol sa pinakamalalaking kumpanya, proyekto, paaralan o pasyalan sa Pilipinas, huwag kalimutang i-comment dyan sa ibaba. At syempre, kung gusto mo pa ng mga wow-amazing videos, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.